Good morning everyone! Yes, today is Sunday at araw ng ating mga gala at pahinga. Pagkagising ko nga, chinat ko kagad si Jeng at tinanong ko nga kung nakariing na ba siya, pero mukhang tulog pa naman at babangon na lang ako mag-aasikaso ng sarili ko, pero bago ang lahat, huwag kakalimutan magpasalamat sa itaas. And hi everyone! Ako si Jenky, isang kasambahay dito sa Hong Kong. Fast forward, after ko mag-aasikaso ng sarili ko ay papunta na ako dun sa meeting place namin ng mga friends ko dahil magcha-charts kami today. And for today's vlog ay share ko sa inyo kung bakit sa tingin ko ay magandang magtrabaho dito sa Hong Kong. But of course, para lang to sa mga taong gustong mangarap na makapunta at magtrabaho dito bilang isang domestic helper. Eto nga, tagkita na kami ni Winnie at sa mga oras na ito ay alas 9 na po ng umaga. Tauna na kaming pumasok sa church dahil wala pa si Jeng. Ang church nga po na ito ay isang Christian church, UCKG dito sa Mai Sheung Sha Wan. After nga ng church ay makikita nyo naman sobrang dami ng tao at siksikan nga, pati nga dito sa elevator ay nagsiksikan pa. At nung nakalabas na nga kami ay dito na rin kami nagkita-kita nila Jeng. Say hello din Ang lamig doon. After nga namin mag-church ay dumaan nga kami dito sa may Shamshu po para magpa-palm reading dito kay Boca della Verita. Fast forward nga ay nakarating na nga kami dito sa may Central, pero bago kami pumunta sa aming tambayan ay dumaan muna kami dito sa may Victory para bumili ng aming lunch. At balik nga tayo sa topic natin today, kung maganda nga bang magtrabaho dito sa Hong Kong. Alam nyo, bawat kasambahay dito sa Hong Kong ay mayroong day off or rest day once a week at depende sa amo kung anong araw ang ibibigay sa'yo, kung Sabado ba or Linggo. Or yung iba naman ay weekdays. Depende rin kasi sa amo kung gaano sila ka-busy sa work. At kung sahod naman ang pag-uusapan ay sumasahod nga ang mga domestic helper dito ng minimum wage na pumapatak ngayong 4,990 na kung i-convert mo naman sa peso ay humigit kumulang 36,000. Depende pa yan sa palitan. O, sasabihin na naman ng iba dyan, ang laki pala ng sahod nila, hindi man lang magpautang. Che! Nakikita nyo ba yung mga yan? O, dyan kami nagpapahinga. Binibili pa namin yan, $10 HKD. Pero hindi ako bumili dyan, si Winnie. At dito kami kumakain, maliban na lang kung meron kaming extra budget, ay syempre itatry naman namin yung mga sasarap na pagkain. Anyway, balik tayo sa topic. Dito naman sa Hong Kong ay very convenient naman dito. Kung gusto mo nga mag-open ng bank account mo, ay marami namang mga Philippine banks dito, gaya ng PNB. Or kung ano pa. At kapag naman nag-crave ka ng mga pagkain Pinoy, magpunta ka lang ng worldwide. Marami dyan, may tuyo, balot, damit, kakanin, at mga pampaganda sa sarili available lahat dyan. Pero alam nyo, dito sa Hong Kong, ang pagkakaroon ng mabuting amo ay swertehan lang din. So, if you want to take the risk, then work here. Pero natatakot ka, isipin mo na lang hindi ka anak ng contractor, kaya ilaban ang pangarap. At kapag naman nagkasakit ka, sagutin ng employer mo ang iyong pagpapagamot at iyong mga gamot. At huwag kang mag-alala dahil ang mga bahay ng employers dito ay karamihan maliliit lang. Kaya naman, hindi ka mahihirapang tapusin ang trabaho mo. Baka isang oras lang tapos mo na yan. Kapag naman nag-apply ka dito, ay kailangan mo magbaon ng tiwala kay Lord and mahabang pasensya. And that's it. Thank you for watching A Day in My Life here in Hong Kong. Follow for more. Salamat!